Let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 12 until verse 20 sa wikang Tagalog. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15, verse 12 until verse 20. Kung wala po sa monitor, wala bang ayan. Hindi ko kasi nakikita nag-operate eh. Ay, si Roger. Ayun, okay. Verse 1 sa wikang Tagalog. Pwede sa Tagalog lang tayo para maninam na mabuti ang mga PC na mga talata nito. Praise God. Sa verse 12, kung buksan ang ating mga puso at habang binabasa po natin ito. Alakip ng pag-uunawa sa mga talata. Okay? Okay po. Kung si Kristo nga'y ipinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. So may malalim lang ito. No? Sa verse 14, kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Amen. Oo, at kung kami ay nasusumpungan mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksiyan tungkol sa Diyos na Kanya muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Amen. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Amen. At kung gayon nga, ang mga natutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Nais ko po ito dadalhin, mga kapatid, ang mensahe nito dahil we celebrate, the whole world celebrate Easter Sunday. The resurrection from the dead. Pagkabuhay na mula sa mga patay. Tayo po'y manalangin sa labat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Maaring na intindihan po namin ng mababaw, pero lalo pa namin ito maunawaan pa ng lubos ang pagkabuhay na mula sa mga patay. Ano ang dala nito, Panginoon? Anong mensahe? Kung bakit po, O Diyos, ang mundo ay nagdiriwan ng Easter Sunday, Lord God. At ang mensahe ninyo, Panginoon, ay laging nagpaalaala sa amin na mayroong pagkabuhay na muli mula sa mga patay, Panginoon, Lord God. Nabasa po namin ang mga talata at lubos pa po ninyo ito malalim pa na pagkakaunawa at pagkaintindi, at lubos, Panginoon, ihatid ninyo sa amin ang mensahe, Panginoon, Lord God, na lubos namin, Panginoon, Lord, na maunawaan sa gayon ang aming pananampalataya, Panginoon, nakasalig, Panginoon, o Diyos,
sa pagkabuhay mula sa mga patay. Gamitin po ninyo, Lord, ang iyong lingkod sa likod ng palpito, Panginoon. Your will be done, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. At pwede tayo makaupo, mga kapatid. Praise God. The resurrection from the dead, or ang pagkabuhay na mula sa mga patay. Nasaan ang katawan ng tao pag namatay? Nasaan ang katawan ni Lazaro nung siya ay namatay? At nasaan ang katawan ni Jesus nung siya ay namatay? Nang namatay ang Panginoon sa katauhan ni Jesus, dinala ang kanyang katawan sa libingan. Amen. Amen. Nang namatay ang Panginoong Jesus sa katauhan ni Jesus, siya'y tao, namatay, mga kapatid, at dinala ang kanyang katawan sa libingan. Sa aklat po ng John chapter 20, noong unang araw ng Sanglinggo, the first day of the week. Kaya the first day of the week is Sunday. Amen. The resurrection and the Easter Sunday. Unang araw ng Sanglinggo sa book of John chapter 20. At maaga pumunta doon si Maria Magdalena sa libingan. At nung siya ay papalapit sa libingan, nakita niya ang bato na naalis, mga kapatid. At hindi siya pumasok, bagkus siya ay tumakbo at pumaroon kay Simon Peter o Simon Pedro at nagkwento kay Simon Pedro na mayroong nag-alis ng bato doon sa libingan ng Panginoon, mga kapatid. At nung narinig ito ni Pedro, chapter 20, ay kaagad ay pumaroon si Pedro, isa sa at kasama ang isang alagad, at patungo doon sa libingan, mga kapatid. At dali-dali ay pumaroon sila at nakita din, mga kapatid, ni Pedro na talagang totoo nga na naalis ang bato na nakatakip doon sa libingan. At nung nakita na ito, mga kapatid, talagang sinilip at nakalatag ang kayong lino. Yung, ano ba yung kayong lino? Yung, basta kayong lino, mga kapatid. Gayon may, siya ay pumasok sa loob. At nung nakita ito ni Simon Peter o Simon Pedro, ay sumunod ang mga kasama niya ng alagad. At hindi lang si Maria Magdalena nakasaksi, kundi pati din po yung alagad na kasama ni Simon Peter. At pumasok sila at kaagad ay talagang ibinalita ni Simon Peter sa kanyang mga kasamahan, at maraming nakakita, saksi doon sa nangyayari, na wala na yung katawan, ngunit naroon na tili ang tinatawag na kayong lino, mga kapatid. At nalala po natin kung paano si Lazaro, amen, nilibing, at hindi kaagad ito ay binuhay ng Panginoon, bagos inalis muna ang nakatakip o libingan o anuman nakatakip sa libingan, mga kapatid. At inaalis muna ang libingan, pagkatapos ay
talagang nagkaroon ng isang panalangin ng ating Panginoong Yesus, kung kaya nagkaroon ng pagkabuhay na muli si Lazaro. Amen. Mula doon sa na siya ay patay, binuhay ng Panginoon. Ngunit bago pa man, mga kapatid, nangyayari, inalis mo na ang nakatakip na bato. No? Pagkatapos ay nagkaroon ng command ang Panginoon, mga kapatid. At nagkaroon muli ng pagkabuhay si Lazaro. At yun po ang tawag natin ay miracle. Amen. Pag ang tao po ay namatay, then pagkaroon po ng panumbalik ng kanyang buhay, ang tawag natin doon ay miracle. Amen. Binuhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At marami na tayong saksi, mga kapatid. No, hindi pa nailibing, at ang ilan ay talagang mga ilang segundo lang na namatay, at ipinagpipray ay nabuhay muli, mga kapatid. At nagkaroon ng milagro, at isa miracle. Kagaya po ni Lazaro, no, talagang binuhay muli siya ng Panginoon, mga kapatid. At kung ating pag-usapan, mga kapatid, ayon po sa salita ng Panginoon, ang pagkabuhay mula sa patay ng ating Panginoon ay kakaiba. It's not a miracle. Amen. Ngunit ang dala nito ay napakaganda at napakaraming dala, mga kapatid, ang kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. At kung tayo man, mga kapatid, ay nagkaroon man ng milagro sa ating buhay, yan ay dala ng kapangyarihan ng Panginoon. Palapakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Bakit po nakabukas ang libingan at papaano kung hindi nakabukas ang libingan? Bakit kailangan pabuksan ang libingan? At paano kung hindi ito nakabukas? Kaya nga po, nakita ni Maria Magdalena na kabukas yung takip nakaalis. Ay kagad-agad siya ay pumaroong kay Simon Peter. No? At Simon Peter naman ay nagulat, bakit sino ang nag-alis ng takip? At nung siya ay palapit, ay nakita niya, mga kapatid, na kayong lino na iwan at wala na yung katawan. Ang tutuusin, pwede naman tao o si Maria Magdalena, kung tutuusin, maaring hindi kaya buhatin o alisin ang bato na nakatakip, o talagang maghanap siya ng kasama para maigulong lamang ang bato. Maaring siguro hindi kaya ng bato, mga kapatid, na igulong, dahil nandoon ang Panginoon sa katauhan bilang siya ay tao. At kung hindi nabuksan ang libingan, ang mga libingan upang walang pagkabuhay muli sa unang pagkabuhay, ay ang nabuksan bilang patutuo sa mundo na naganap at mayroon at nagkakaroon ng pagkabuhay na muli. Ipinakita lamang na talagang totoo ang nangyayari, na mayroong patay o namatay at muling nabuhay. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. In Matthew chapter 27, verse 52, nang nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natutulog ay bangon. The first is open. Baga pa po, mga kapatid, hindi mangyayari na mabangon yung patay, bagkus una ay mabuksan muna ang libingan.
At pagkatapos, yung mga katawan ng mga banal na tutulog ay nangagbabangon. The process, mga kapatid. Amen. Kahit nga po ang Panginoon, ganon din in the first resurrection. No? Talagang ganon po ang nangyayari. Ang katotohanan at mga patotoo na mayroong pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Pinatotohanan, no, at mga saksi nakikita na totoo namatay ang Panginoon, saksi sila, at maraming mga saksi, dahil kung isa lang ay talagang hindi pa makapaniwala, o isa lang ay talagang hindi pa talagang maniwala ang nakakarami. Pero sa gayon, mga kapatid, talagang hindi nangyari na isa lang ang makasaksi, kundi dapat marami. Na mayroong nangyayari na pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. The first, Christ rose literally from the grave. Totoo na nabuhay si Kristo mula sa libingan. In Luke chapter 24, verse 39. Sabi po roon, mga kapatid, nung siya po ay nabuhay muli, hindi kaagad siya na pumaroon sa kanyang trono, sa kanyang kaharian bilang siya'y Diyos. Bagkos siya po muna ay talagang naglalakbay at magpapakita. Amen. Kung ano yung mukha niya, mga kapatid, sa kanyang pagpapakita, hindi rin nababago ang kanyang mukha. Amen. Hindi nababago ang kanyang mukha nung siya po ay nagpapakita. In Luke chapter 24, verse 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na sa akin. So nagpakita siya, mga kapatid, yun ay talagang doon sa kanyang mga alagad at totoo, no, mula doon sa libingan. Kaya nga po nakita hindi lang si Maria Magdalene na wala na yung kanyang katawan, akala nila tapos na, pero ay nagpakita ang Panginoon sa kanila, at ang sabi ng Panginoon ay, tingnan ninyo ang aking kamay, ang aking paa. Ako ito. Hipuin ninyo. Baga pa hindi lang talagang titingnan nila ang Panginoon, kundi talagang hawakan pa, hipuin pa. Baga pa proven na ito yung Kristo nito, itong Panginoong Hesus nito, talagang nabuhay na mula sa patay. Amen. Another, Christ arose the real body, not a ghost or phantom. Si Kristo na buhay ay may tunay at totoong na may katawan, hindi multo. Ito ay isang katawan na binubuo ng laman at mga buto. Ang kanyang katawan ay maaring mahipo, mga kapatid. Ang sabi po ng John chapter 20 verse 27, nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idayti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idayti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. Huwag kang di mapanampalatayanin, kundi manampalataya ka. Baga pa po, sinisigurado ng Panginoong Hesus na sa tuwing lumapit si Tomas at talagang tingnan ang kamay ng Panginoon, kalakip ng pananampalataya. Mga kapatid.
Amen. Kalakip ng pananampalataya. Kaya nga sa verse 27, mga kapatid, isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayanin. Bagkos, gagawin mo habang isinusuot mo yun sa tagiliran ng Panginoon. Kundi, mapanampalataya ka. Amen. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Makita natin, totoo na mayroong pagkabuhay na maguli at totoong katawan, mga kapatid, at hindi multo. His body bore the marks of His passion. Kanyang katawan ay may mga tanda ng kanyang pagmamahal. Ang sabi po ng Panginoon, iabot mo rito ang iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Baga pa talagang may kalakip na pagmamahal ang kanyang sinasabi kay Tomas. Tinapo natin in John chapter 20, verse 24. Ngunit si Tomas, isa sa mga 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating ang Panginoon. Nung nagpakita ang Panginoon sa alagad, wala si Tomas. Amen. At sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, maliban aking makita ang Panginoon sa Panginoon, ngunit kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako. At maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, at hindi ako sasampalataya. So isa po sa mga binanggit ni Tomas, mga kapatid, talagang maliban na maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako na dinadaanan, ganun din mga kapatid, maisuot ko ang aking mga kamay, hindi na daliri, mga kapatid, kamay, sa kanyang mga tagiliran, mga kapatid, saka ako sasampalataya sa kanya. Amen. At pagkaraan ng 8 araw, muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Karoon ulit sila ng pagtitipon, pag-uusap tungkol sa pagkabuhay muli ng Panginoon. Kwento tungkol sa Panginoon, sa mga plano, mga kapatid. Kaya nga lumipas, mga kapatid, ang 8 araw muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. Sa verse 26, kasama na nila si Tomas. Dumating ang Panginoong Yesus, mga kapatid, nang nangagpipinid ng mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nagpakita ang Panginoon sa kanila, mga kapatid. Sabi po ng Bible, nakapipinid ang mga pinto. Ibig sabihin, nakasarado ang pinto, pumasok ang Panginoon sa kanila. Amen. Nagpakita, nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri. Akin na ang iyong kamay, yung daliri mo. Amen. Na may kalakip na pagmamahal, mga kapatid, ang Panginoon. Idaiti mo ang iyong kamay. Pagkalipas po, mga kapatid, at pagkatapos na banggit niya ang daliri, ang kabuuan naman ng iyong kamay. Isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapalantayanin, kundi mapanampalatayanin ka. At sumagot si Tomas sa verse 28 na sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. So doon siya na namulat na gising, mga kapatid. Totoo, kausap niya ang Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya kung ano ang dapat niyang gagawin para lubos siya maniniwala. Amen.
Sabi ng Panginoon kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, mapalad yaong hindi nakita at gayoy may nagsisampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kumain si Kristo at uminom kasama ng kaniyang mga alagad. Ang bayan, kundi sa mga saksing inirang ng una ng Diyos, sa makatuwid, mga kapatid, kasama nila ang Panginoon na nagsisikain. In Acts chapter 10, verse 41, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una. Sa makatuwid, sa amin, bagay sa amin, nagsisikain, nagsisiinom, nakasalo niya. Kasama nila ang Panginoon, mga kapatid. Pagkatapos na siya ay muling mabuhay sa mga patay. Kasalo nila kumain, kasalo nila nagsisiinom. Ipinakita ng Panginoon, kasama nila ang Panginoon. Sabi po ng verse 41 ng Acts chapter 10, pagkatapos siya'y muling mabuhay sa mga patay. Kumakain siya, umiinom siya, mga kapatid. Another, si Jesus ay maaring dumaan sa mga pinto na may harang o sarado na biglang pumapasok. Tawag, magic. Amen. Magpapakita na bigla. In John chapter 20 verse 19, nag-uusap-usap sila, mga kapatid, ngunit biglang pumasok ang Panginoon sa kanila. Nakasarado pa ang pinto. Pero hindi siya, mga kapatid, dumaan sa bakod, sa pintuan pa rin siya dumaan. Na kahit nakasarado ang pintuan, sa pintuan pa rin siya dumaan. Pinakita niya pa rin na ito yung talagang dadaanan ng tao. Amen. Dumaan pa rin siya sa pintuan na kahit nakasarado ang pintuan. Amen. May mga pelikula na yan, biglang na lang pakita sa saan dumadaan, mga kapatid, kahit nakasarado. Amen. Hindi nakaranas ng kamatayan ang katawan ni Kristo. In Romans chapter 6, verse 9, nalalaman na natin si Kristo ay nabuhay ng maguli sa mga patay, ay hindi na mamamatay, ang kamatay ay hindi nag-ahari sa Kanya. Si Kristo ang unang bunga at pasimula ng muling pagkabuhay. Simula. Pasimula ng muling pagkabuhay. Christ was the first fruits of the resurrection. Siya yung simula. Si Kristo ang unang bunga at ang pasimula na muling pagkabuhay. Nagsimula sa Kanya. Nagsimula o pasimula ng muling pagkabuhay, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15, verse 20, datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya'y naging pangunahing bunga ng natutulog. Wow, grabe. May natutulog, siya yung pangunahing bunga, mga kapatid, sa natutulog. Nabuhay muli. Natutulog, nabuhay. Siya yung the first fruits of the resurrection. Amen. Palakpakan natin ang ating po Panginoon, mga kapatid. If there is no resurrection from the dead, kung walang pagkabuhay mula sa mga patay, mga kapatid, sabi po, mga kapatid, then is Christ not risen? Kung hindi
nabuhay mula, kung hindi nabuhay mula sa patay o sa mga patay ang Panginoon, mga kapatid, sabi dito, talagang muli o magmuli ng mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Walang mabuhay na Kristo kung walang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi mangyayari na mabuhay muli si Kristo kung walang pagkabuhay muli sa mga patay. Another, if there is no resurrection from the dead, our preaching in vain. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay walang kabuluhan. Pag nasaktan tayo, may kabuluhan. Amen. Pag nangusap ang Panginoon ang pangangaral ng salita ng Diyos, may kabuluhan. Pag mayroong naliligtas, may kabuluhan. Ngunit kung hindi nag-resurrect mula doon sa patay, from the dead, walang resurrection, our preaching in vain. Walang kabuluhan yan lahat. Another, our faith is also vain. Walang kabuluhan ang pananampalataya. Pananalig sa Diyos, walang kabuluhan. Pananampalataya, walang kabuluhan, mga kapatid, ang pananampalataya mo. Kasi walang pagkabuhay na maguli. Walang nabuhay muli doon sa patay. Walang nabuhay, kaya walang kabuluhan. Ang mga kapatid, ang pananampalataya mo. Tayo ay maging bulaang saksi kung walang pagkabuhay na mula sa mga patay. Kaya dapat may saksi, may katibayan, nakita, mga kapatid. Kaya tawag sa atin maging false witness kung walang pagkabuhay mula sa mga patay. At sabi pa po ng Bible, be the dead. Tunay na tayo ay ang mga patay. Hindi tayo buhay, patay tayo, mga kapatid. Kung walang resurrection from the dead. Nalaala niyo po, mga kapatid, ang sabi ng Luke chapter 9, verse 59 to 16, sabi ng Panginoon, let the dead bury their own dead. Hayaan yung mga patay na makipaglibing sa kapwa nila patay. Ang tawag sa kanila ay patay. Amen. Bakit po, mga kapatid? Because there is no resurrection from the dead. At hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Are yet in your sins. Kayo'y nasa mga kasalanan pa. Alipin pa ng kasalanan. Amen. Because there is no resurrection from the dead. And we are almost miserable. Kahabag-habag at kaawa-awa ang buhay natin. Walang pagkabuhay na maguli. Kaya nga, doon po sa talata na binasa natin, kung inyo pong babasahin, in 1 Corinthians chapter 15, verse 12 and 15, 20, mga kapatid, pinatutungkol dito ay ang pagkabuhay muli. Ang paniniwala mo na mayroong pagkabuhay na muli. Naniwala ka ba na mayroong pagkabuhay na muli? Amen. After His resurrection, pagkatapos muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo sa loob ng 40 araw. Kaya mayroon pong 40 days na padasal.
Diba? 40 days na padasal. No? Kaya doon yan sa patay. Amen. Pero ginagawa ng Panginoon, nagpapakita mo na bago tungo doon sa kanyang kaharian. Binigay niya sa kanilang mga dakilang utos doon po sa loob na 40 araw, natili sa Jerusalem hanggang sila'y masangkapan ng banal na Espiritu Santo. Pagkatapos na itaas niya ang kanyang mga kamay at binasbasan sila, nakita nila ang kanyang dahan-dahang pag-akyat mula sa kanila kalagitnaan at naglaho sa mga ulap. Umakyat siya sa isang katawagang may katawan at buto. Hindi isang katawan na may laman at dugo. Sa kanyang pag-akyat patungo sa kalangitan ay kalakip ang tagumpay, pangako at ang pananampalataya na may buhay at kapangyarihan. Hindi siya kaagad umakyat pagkatapos nagpakita, kundi sa kanyang pag-akyat, mga kapatid, nakita pa rin siya ng nakakarami. Tiningnan, mga kapatid, baga pa hanggang tumagos doon sa napaap, sa ulap, mga kapatid, talagang nakita ng nakakarami. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Pagkatapos ng mga maraming saksi na ito yung namatay, nabuhay na muli, mga kapatid, mula doon sa mga patay, usap, na siya ay namatay, nabuhay, mga kapatid, nagpakita, at pagkatapos na makita ng lahat, mga kapatid, pumaroon sa kanyang trono. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Because the resurrection from the dead. Dahil po sa pagkabuhay mula sa mga patay o sa pagkabuhay mula sa na siya ay namatay. Siya ay namatay, nabuhay, mga kapatid. Sabi po ng Bible, nakita ng lahat at ang kanyang pangako, mga kapatid, talagang may buhay, may kapangyarihan, tagumpay, at ang kanyang mga pangako ay dadating at dadating ang kanyang mga pangako. Isa sa kanyang pangako, and because of the resurrection from the dead, the message of His resurrection. Kung walang resurrection, wala po. Totoo yan. But because of resurrection from the dead, ewan ko naturo yan sa atin, Bible study. No. The resurrection. Atonement, resurrection. Marami yung mga Bible study yan eh. Kaya lang, hindi lang napapansin halaga ang gaano ka connected doon sa ating kaligtasan ang resurrection niya. At there is connection. Mayroong connection doon sa ating kaligtasan, sa ating pananampalataya. Kaya kung walang resurrection, mga kapatid, walang kabuluhan ang mga ginagawa natin, mga kapatid. Because of the resurrection from the dead, sabi niya po, for where 2 or 3 are gathered together in the name of the Lord, there am I with them. Because of resurrection. Amen. Eh pag wala ka sa pagtitipo ng 2, 3 mga kapatid, hindi mo kasama ang Panginoon. Kasi nga, nagpapakita nga siya ng maraming tao, mga kapatid. Kaya sa ating pagtitipon, because of resurrection, karoon ng bisa, kapangyarihan, mga kapatid. Another, the power to speak the word of God with boldness. Mayroong kapangyarihan pagliligtas, mga kapatid, because of resurrection.
Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Nagkaroon ng pagliligtas ang Diyos, ang tao, kaligtasan, mga kapatid, because of resurrection. May kabuluhan ang pangangaral. Hindi ka maliligtas kung walang resurrection. Magiging walang saysay ang pangangaral mo. Amen. Alala niyo po, pag ikaw ay pinangaralan ng magulang mo, parang wala lang. Amen. Parang pasok sa kabila, o pasok sa kalawa, o sa kanan, labas sa kaliwa. O pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Wala lang. Pero iba po yung salita ng Panginoon dahil naniniwala tayo sa resurrection, mga kapatid. Amen. It's power of the Word of God with boldness because of resurrection. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay may kabuluhan. Kaya nga po maraming naligtas. Ikaw naligtas. Ikaw ay kinakausap ng Panginoon because of resurrection. Another, because of resurrection, there is unity. Hindi natin kaya magawa ang pagtitipon at pagkakaisa ng ganito. Kaya nga anumang gawin nyo, kung walang resurrection, walang kabuluhan yun eh. Walang saysayong. Kaya ang pagpunta mo rito sa gawain ng Panginoon, may kabuluhan. Amen. Pag sa iba walang kabuluhan, wala naman, hindi naman yung tungkol sa Diyos. Ang may kabuluhan lang tungkol sa Diyos, mga kapatid, ay kalakip ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen. E sabi po ng Acts chapter 4, and the multitude of them that believed were of one heart and one soul. Paano sila magkaisa, mga kapatid? Dahil ang bawat naniniwala, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, naniniwala sila na mayroong pagkabuhay na maguli. At sa pamagitan na yaon, nagkakaisa sila. Pinakita pa lang ng Panginoon ng kapangyarihan nung pumasok sa bahay, nagkaisa na sila. Because of resurrection. Ano pinag-usapan nila? Yung pagkabuhay muli na, totoo ba yun? Ano ba yung nangyari? Bakit biglang nawala yung bato? Bakit yung bato nakaharang na nausog? Sino nag-usog? Ikaw ba nag-usog? Ikaw ba nag-usog? Hindi ako. Walang umako sa kanila na isa sa kanila ay umusog ng bato. Ipinakita, mga kapatid, na mayroong pagkabuhay na maguli. Amen. Kaya hindi nila po magagawa. Kaya sabi po ng verse 33, with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. You see? The book of Acts is the church history. At inaala-ala nila yung mga apostles mismo nakasaksi sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo. At yun ang dahilan kung bakit hindi mawawala sa kanila ang pagsama-sama because of resurrection. Ang pagsasama-sama, mga kapatid, ay may kabuluhan. Lalo po pagdating sa Panginoon. The prayer. Walang resurrection at hindi ka naniniwala sa resurrection, walang kabuluhan. Pero pag ikaw ay nanampalataya, naniniwala, ang panalangin mo ay magkakaroon ng bunga. Amen.
Ano po sabi ng Philippians chapter 4 verse 6 and 7? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat at ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So, ang iyong panalangin, mabisa. Dahil naniniwala ka sa resurrection from the dead. At sino yon? Si Kristo. Namatay yan para sa iyo. At nag-resurrect siya, lahat na bagay na gagawin mo patungkol sa Kanya ay may bisa. Kaya sabi niya sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos di masayod. Mga kapatid, the fellowship, the prayer, the fellowship, the unity, the Word of God, patuloy na pagtitipon. Sa Hebrew chapter 10 verse 25 and 26, 27, huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Gaya ng ugali ng iba. Hindi mag-aralan sa isa't isa sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing matitira tungkol sa mga kasalanan. Di isang kakilakilabot ang paghihintay sa paghuhukom. Isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. See? The fellowship. Yung mga ganitong pagtitipon, mga gawain, fellowship, may kabuluhan lahat yon. At ang bunga na yun nagpasimula because of the resurrection. Bakit sila nagtitipon? Kasi pinag-usapan nila ang pagkabuhay muli ng Panginoon. Tama po? Bakit tayo nagtitipon? Because of resurrection. Kaya sabi po ng Bible, Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Sino ang unang, the first resurrection from the dead? Jesus. Hello? The first resurrection from the dead is Jesus. Sabi po ng Bible, whatever you do or indeed, do everything in the name of the Lord Jesus. Amen. Lahat na bagay na gagawin natin at gagawin mo para palagi sa Panginoon. In word or in deed. Salita, to share the Word of God, worship the Word of God, prayer, in word. Ano po? Or in deed. Anumang bagay na gagawin mo, do! Gawin mo ito, lahat na gagawin mo, lahat na gagawin mo, at lahat na gagawin mo para kanino? Para sa Lord. Para sa Lord. Pag hindi sa Lord, walang kabuluhan. Hello? Totoo yan. Sino ba the first resurrection? Si Jesus. He's the first. Yung mga patay, marami na nang matay eh. Kasi Gautama, Buddha, o sino may pangalan, kilala dyan, mga patid na matay na. Muhammad, namatay, hindi nag-resurrect. Totoo yan eh. Pero ito yung Jesus nito nag-resurrect.
Kakaiba. Kaya nga po nagugulat sila, talaga yung paniniwala nila, akala nila, ipakita mo si Gautama Buddha, si ganito, o nag-resurrect. Pero itong Jesus nito talagang nasaksiyan, namatay mga kapatid, at nabuhay. The first resurrection from all the dead. Yung maraming namatay, hindi nabuhay na muli. Mayroon man namatay, pinagaling ng Panginoon, nagbilagro, buhay. Amen. Amen. Kaya nga anumang bagay na gagawin mo, whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ of the Nazareth. Gawin mo yun. Patungkol sa Panginoon. Magsalita ka, manalangin ka tungkol sa Panginoon. Maghayo ka, mag-share ka tungkol sa Panginoon. Magpapalakas ka sa kapwa mo tungkol sa Panginoon. Napalakas siya, mga kapatid. At anumang gawin mo, tumutulong, sumusuporta, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Ano ang gagawin mo para sa Panginoon, sa kaharian ng Diyos, sa iglesia ng Panginoon, sa kapatiran, sa pagpapalago ng Ebanghelyo ng Panginoon, pagbibigay para sa gawain, pagsuporta sa gawain, pagsuporta sa pastor, pagpapagamit sa iyong talento, pagpapagamit sa Panginoon, gawin mo ito dahil ang lahat na ito ay kapaki-pakinabang, mayroong kabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen. Everything in the name of the Lord Jesus. Gawin mo ito. Pero pag hindi sa Lord, walang kabuluhan yon. Kasi hindi mo ginagawa sa Panginoon. It's the first resurrection. Hindi mo ito ginagawa sa Panginoon. Amen. I-sacrifice. Nag-sacrifice ka. Anumang oras kahit hindi maganda pakiramdam, nagpupursige dahil sa Panginoon. Hello? Hello? Basta sa Lord. Kaya sabi niya, do everything in the name of the Lord Jesus. Lahat na gagawin mo, pakinabang, kabuluhan, may kabuluhan, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Amen. Ang lahat na gagawin ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ayon sa salita ng Diyos, ito ay para sa Diyos at hindi para sa tao. At kung para man ito sa tao, sabi ng Bible, walang kabuluhan. Mga kapatid, pakinabang sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Lahat na ito ay bunga ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus. Bunga yon ng pagkabuhay muli. It's the first resurrection. The first fruit. Nabuhay. Siya lang tanging nabuhay at pagkatapos, para pakita ang mga kapatid, magpakita siya. Nakipag-usap pa siya. Pwede siya magpakita pero hindi siya makipag-usap. Nakipagsalo pa siya. Amen. Ayan, 1 Corinthians chapter 15. Si Kristo'y pinangaral na siya'y muling nabuhay. Ganong kahalaga po ang pagkabuhay muli ni Kristo. Totoo yan. Kaya lahat ng mga bagay, pati yung kasalanan mo, natiling kasalanan, mga kapatid. Amen. Kaya kung ikaw'y manalangin, Lord, patawad. Dahil naniwala ka sa kanyang pagkabuhay, lilinisin ka ng Panginoon. Patatawarin ka ng Panginoon. It's the first resurrection from the dead. Amen. Because of resurrection from the dead, lahat ito ay may kabuluhan. Ano mang gagawin mo para sa Panginoon, may kabuluhan yan. Mangaral ka, may basbas galing sa Diyos, mag-share ka,
galing sa Lord, tumulong ka, sumuporta ka, galing sa Lord sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, may kabuluhan. Lahat may kabuluhan pagdating sa gawain ng Panginoon. Mag-encourage ka sa kapwa mo, mag-share ka, magbahagi ka, magpalakas ka, mga kapatid. May kabuluhan, may basbas, may kapaki-pakinabang, mga kapatid. Because the first fruit of the resurrection of Jesus. Ano yung conversion, pagtitipon, ito, bunga ito ng resurrection. Bunga ito ng resurrection. Nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, nagtitipon sila. Sa nagpapakita ang Panginoon, nagbibigay ng lakas doon sa nagtitipon, mga kapatid. Because of resurrection. You see, the first fruit of the resurrection, mga kapatid, dito po, mga kapatid, muling kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mararamdaman natin ang kalakasan, ang katatagan, mga kapatid, ang refreshing muli ng ating spiritual because of the resurrection from the dead. Kung wala yun, walang kabuluhan lahat. Pati ang kasalanan na natili sa atin pa rin. Alipin pa rin tayo ng kasalanan. Dahil po sa unang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus sa mga patay. There is pain. Paki-pakinabang. Tayo po tumayo, mga kapatid. Thank you, Lord. The first of resurrection. Si Kristo ngayon pinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay. Bakit ang ilan sa inyo ay nagsipagsabi walang pagkabuhay muli sa mga patay? Hindi naniniwala. Walang saysay. Walang epekto doon sa buhay nila. Kaya nga sinasabi niya kay Tomas, Tomas, kung lalapit ka sa akin at ang daliri mo ay ilagay mo doon sa butas ng pinagdaanan ng pako, dapat anong gagawin niya? Manampalataya ka. Amen. Pag hindi ka manampalataya, you see, yung pagkabuhay muli ng Panginoon, kailangan maniwala ka na buhay muli siya. Kaya kung gagawin mo yon, Tomas, kailangan mo ay manampalataya ka. As si Kristo ay muling binuhay, ang inyong pananampalataya, kung hindi siya muling nabuhay, walang kabuluhan. Niwala, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Tao, hindi naniwala. Kasi walang epekto sa kanila ang pagkabuhay muli ng Panginoon. Hindi sila naniwala. Dahil kung naniwala sila, mga kapatid, agaya po kay Tomas, kailangan ng pananampalataya. Amen. Kaya makikita natin, pag ginagawa lang natin ito patungkol sa Panginoon, magkakaroon talaga ng bunga. Kasi the Redeemer's life. Buhay ang tagapagligtas. Namatay ang tagapagligtas. At nabuhay muli, mga kapatid. Asay nabuhay, mula doon sa mga patay. Kaya ang ating pananampalataya ay buhay. At lahat ng mga gagawin natin patungkol sa Panginoon, kalakip may buhay. Tayo po'y lumapit sa Panginoon at ating pong pagbulay-bulayan ang Kanya pong mga salita, mga kapatid. Sabi nga po ng verse 19, kung sa buhay lamang na ito ay nagsisiasa kay Kristo,
siya nabuhay na maguli, tayo ay sa lahat ng mga tao ay lalong kahabang-habang. Datapwat! Muling nabuhay o binuhay sa mga patay na siyang pangunahing bunga ng natutulog. The first resurrection, the first fruit of the resurrection. Si Kristo lang po, mga kapatid. Kaya kailangan yung kanyang pagkabuhay na maguli, may mga katibayan, saksi. Hindi lang siya nabuhay na maguli, nawala lang. Pagkatapos na buhay, talagang umakyat na sa langit o wala lang. Pero kailangan magpakita at magsasalita, kasalo pa ng mga alagad na kumakain, umiinom, at nagsasabi pa na may pagmamahal sa kanyang mga alagad. Ipinakita ni Jesus, mga kapatid, na siya muling nabuhay, mga kapatid. Mabubuhay muli siya, mga kapatid. The first fruit of the resurrection. Kaya ang gagawin mo, gagawin natin. Ano man ang gagawin mo para sa Panginoong Jesucristo. Do everything in word or in deed. Do in the name of the Lord Jesus Christ of the Nazareth. Pinalalakas mo ang iyong anak, ang iyong asawa. Pinatatatag mo, ini-encourage mo for the glory of God. Manalangin sama-sama for the glory of God. Magkaroon ng devotion for the glory of God. Pagtutulungan para sa gawain ng Panginoon for the glory of God. Dadalo sa gawain ng Panginoon for the glory of God. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dadalo sa mga conferences for the glory of God. Kaya nga, do everything in the name of the Lord Jesus Christ of the Nazareth. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Pag hindi para sa Panginoon, walang kabuluhan ang iyong gagawin. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. Yes, Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. The first fruit of the resurrection. Salamat po, Panginoon. Kung mayroon ka mang gagawin mo ito. Kaya nga, lagi sinasabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon sa lahat, mga kapatid. Kaya po, Kanyang ipinapakita na siya ang unang bunga ng pagkabuhay ng mga guli. The first fruit of the resurrection from the dead. Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Salamat sa unang pagkabuhay na maguli, Panginoon. At kami, Panginoon, Lord God, ay nagtatagumpay dahil sa unang
bunga ng pagkabuhay na maguli. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong paalaala, Panginoon, Lord God, na mayroong kabuluhan ang lahat na gagawin namin, O Diyos. Lahat, Panginoon, ay kapaki-pakinabang, Lord. Kung gagawin namin ito para sa iyo, Panginoon, hindi sa tao, hindi sa aming sarili, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Do, or in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Not myself, Lord. Hindi sa sarili, hindi, Panginoon, sa tao, kundi gagawin namin o gagawin ko ito para sa iyo, Panginoon. Because dahil po, Panginoon, ikaw ang unang bunga na pagkabuhay na muli sa mga patay. Salamat po, Panginoon. To God be all the glory. In Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Taas po natin ang ating mga kamay. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless me, Lord, your powerful name. In Jesus' name. Amen and amen. God bless. Magandang tanghali sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.